Ang lupa pong pinag-uusapan natin dito ay tinatawag na Lot 10. Ito po ay titled land sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. At kami po, by virtue of the supplemental agreement in 2002, ang binigyan pong karapatan, responsibilidad na pangalagaan po at i-manage itong lugar na ito. In fact, ngayon po, nung nagbukas po tayo, noong December 2015, ang nirelease po natin at nilaunch natin konsepto para sa lugar na ito, yung konsepto ng geotourism. At ang konsepto po ng geotourism ay nagsasabi na kailangan talaga mapashine through ang geographical character ng isang lugar, ang kanyang mga human at natural aspects na binridge together para makagawa ng isang unique sense of place na magiging isang lugar of pride ng mga community sa paligid. Ito po yung area na ino-occupy or kiniklaim po ng mga taong ito. Ito pong lahat na nasa taas ng highway, yan po yung kiniklaim ni Mrs. Tanchoco, yung isa po sa malalaking land grabbers na sinasabi namin. Si Lugiano at Sulapat nandito naman po sa area na to. Ito po yung mga mob na may hawak na baril, napakalinaw po na meron silang mga dalang baril. Matapang ka pare ha! At pinagbabaril po nila yung mga park rangers namin sa area na nangangalaga lang naman ng lugar. Itong mga park rangers namin, ang dala lang ho ng mga yan on a typical day are pruning scissors because what they do is they take care of the plants. Mga 50 meters yung distance, umaaktong nagagalit na talaga yung mga kasama ko kasi talaga umano sila sa bakod na lumulusot na. Aaktong na rin, susugurin din sila. Ano ba kayo? Hindi ba kayo alis? Mga ganyan-ganyan. Tapos, paglapit namin, bigla kaming pinagbabaril. So, bayan talagang baril. Hindi ko malaman kung saan galing yung putok eh. Hindi ko malaman kung saan ba galing yung baril? Kasi wala akong nakitang may tumututok sa amin. Ang totoo nun, wala akong nakitang may tumututok sa amin. Ako sa akin, sa side ko. Yung pero, nung para yun ang putok ng putok, doon na parang may naglitawan na nakita ko may naglitawan na ng mga armadong tao na may hawak na mga baril. Ang unang-unang kitang-kita, yung angulo, yung mga kasama ko nasa taas. Nagtataka ako, sino yung nagpapaputok sa amin, sino nagpapaulan sa amin. Ang dami nun. Sobrang dami ng putok. So, syempre, nagbi-video ako ng time na yun. Habang binabaril ako, wala nang pakialam sa video. Yun na, magulo na. Nakita ako, magulo. Ang mga bala nandyan, habang tumatakbo ako, nakita ko mga bala tumatalsik sa daan. Yung parang kung saan ako nandun, yung mga bala, sunod-sunod. Tapos nakita ko yung kasama ko, kala ko may namatay na sa amin kasi nakita ko sa kanya, umuusok na yung paligid niya. Tapos nandoon siya, 50 meters away ang distance. Tapos parang pakiramdam ko nun mamamatay ako eh. Kasi sabi ko, andyan na yung kalaban, andyan na yung taong bumabaril sa amin. Tapos habang nagpapahinga ako, natigil saglit ng putok mga 3 minutes. Pag akyat ko dun, hindi ko akalain, biglang may sumabog dyan sa gitna. Dalawa kami ng kasama ko, park ranger. Siguro 10 meters ang distance, kitang-kita ko. Biglang may sumabog na hindi ko alam kung anong weapon yung ginamit nila. Diyan, kitang-kita ko pagkalapag sa lupa, tumalsik yung lupa sa mukha namin. Doon ako napabaliktad. Nandito kami, bangin na yon. Mabuti na yung bangin na pinagtamblingan namin yung kung saan ako tumalsik. Dayami siya, kaya malambot, walang bato. Kung nagkaton may bato yon, sugatan ako nun. Sobrang injured ako nun. Nagkaton dayami. So pagputok nun, boom! Sumabog yung lupa sa mukha namin. Nakapagulong-gulong ako dun sa nagpagulong-gulong ako dun sa kunting bangin. Tapos tumama ako dun sa may kawayan na nakaharang. Hindi ba bangin yon? Tapos may kawayan dito, doon tumama yung body ko. Tapos pagkatama ko, hindi ko ininda yung sakit nun. Nag-cover pa rin ako dun sa may kawayan. Tapos patuloy pa rin yung pak. Ang dami talagang putok, mga Armalite. Oo, ang dami nilang putok nun. Sabi ko, sino kaya yung nagpaputok na ganun? Kasi kung mga ordinary yung hindi ganun yung mga baril. Talagang mga weapon na malalakas yung ginamit eh. So, sa palagay mo, sino yun? Kung napakinggan ninyo yung tunog ng mga baril, Armalites po yun, high-powered guns. Sino po kaya ang may dala ng mga ganong klaseng baril? Ngayon pang may election ban, ngayon pang kung titignan ninyo, nung nakatanggap kami ng tip, doon sa taas, meron actually yung COMELEC checkpoint na nakalagay doon. Paano nakalusot yung mga yun?